hatag og doctrinal. This is doctrinal mga kaigsunan ha, nga kamo mga asawa kinahanglan mag-submit mo sa inyong mga bana as is fitting in the Lord. Unsay ibot ibasabot ini pastor? Usahay man god kanang gi-abuse man god ni sa mga, am I right with the words chauvinist people? Chauvinist. Kanang mga tao Wala ba ko nga, kailala sila. tanaw na ba si Malik? Mhm. But I'm Ito. sure, I'm right. So, ang mga tao man god, Brother Jomar nga, lalaki gyud sila. No? They don't care about any, this is considered another sex Mhm. or gender. Okay? So, mao nay concern. Panahon na sa mga babae ra gyud sila kay labi na kay giingon nga ang mga babae magpailalom or mag-submit sa Mhm. ilahang Mga bana. bana. Okay. So, natuo sila nga sila labaw. Pero ang sulti dinhi mga kaigsunan, in the Lord. Yes, it is fitting in the Lord. Napagay ko'y kaila sa una mag-asawa. Napa siya istorya sa kon. Nagbuwag maguna sila duha. Sumala pa niya, nagbulag na sila tungod kay sa una mo, musunod mo follow man to sa iyang mga sulti sa una, advice, iyang gusto mahitabo sulod sa panimulay. Pero suka doon nakabasa siyang libro about feminism. Uminaw niya mo gito inungdan ganun nagbulag daw ko na sila. Siguro wala niya nakita mga kaigsunan, wala nakita sa mag-asawa kung asa ang problema dapit. Dili mo hinungdan katong gibasa kun dili meaning sa sulod yun mismo sa ila between sa ilang duhan ay something wrong. Ang term din nga tama dili kay chauvinism na. Mhm. Male chauvinism, kana po female chauvinism. Okay. Oh. Kay sa panagtiayon man ko dunay kasagaran male chauvinism mahitabo. Gato ang lalaki nga sila baw. Mhm. Siya ay mas bright, siya ay mas masunod. Kaya ang Biblia lagi nagsulti nga mga asawa magpailalo mo sa inyong bana. Pero ang sulti in the Lord. In the Lord. Wala Oo. gihuman. Fitting in the Lord. Mm. Oh, diha sumala sa naom diha sa Ginoo. Kung ang bana dili na siya according nga mo fit siya ngadto sa Ginoo. Meaning the wife is free not to submit. Yes. Banang buang-buang palahubog. Kunya di na mohatag ikapulo, di na bantay adlaw sa Sabado. I don't say nga ato siyang kamo mga asawa pwede na ninyo siyang i-dishonor diha sa daghang tao pero ayaw pagpagawon kaniya. Di na ka magpailalom kaniya. Pero samtang nagpabiling siya diha sa dagway sa ni Kristo bilang bana sa iglesia, magpabiling ka magpailalom kaniya. Tinuod. So, dalaga pala mo karon, ulit tao pala mo dan karon. Kamo mga dalaga, mangita na mo lalaki nga naa sa panagway ni Jesus Christ. Amen. Bunguton. Really, bunguton. Mm-hmm. I mean, kanang standard, prinsipyo, baruganan, iyahang mga palakad sa kinabuhi, nahaom diha kang Kristo. So, usa sa categories, Brother Jomar, nga pangutan-on nila sa mga nga idugang sa mga babae sa pagpangitag bana, kanang maka-follow og footstep ni Jesus Christ. Can that man follow the footstep of Jesus Christ? Kung sa imong natanaw, dili gyud sa pwedeng mo follow sa footstep ni Jesus Christ. Do not. Ayaw pagpakigminyo niya. Moingon man na sila pastor na wala mahimo pud tang maghuhukom. Kay gaslight na daan ako galingon. Mga kaigsunan, ang pagpahinomdom ni San Pablo mahitungod sa mga taga Colosas, naapod nakabutang sa sinulat niya bahin ngadto para sa mga Ephesians. Ug kini nga mga contents or kini nga mga accounts mga igsoon, nagka-complement sila each other. That's why ang pagpahinomdom ni San Pablo ngadto sa mga taga Colosas mahitungod sa mag-asawa, iya pong gipahinomdoman or quote and quote dinhi sa Ephesians 5:21 to 24 mahitungod ni sa church nga relationship between Christ and the church. The submission or wives are subject to their husbands sa Colossians 3:18. Gihisgutan po ni sa Ephesians 5:21 that this submission is within a mutual submission. Meaning between sa ilang duha and must be as is fitting in the Lord. Sama sa church nga imong gihisgutan kina pastor. Sa ato pa galing gisulat lang ni San Pablo, no?
ang giwali ni San Pablo sa taga-Colossians, sa mga taga-Colossians, Mm. nasubli niya ngadto sa mga Ephesians. Mm. So sa ato pa kaduha ha, ang Bible kaduha or katulugan niya ma-emphasize, mapasabot, very important. Amen. Importante gyud na kayo iyang gisulat sa taga-Colosas, gisubli pa gyud niya sa mga taga-Efesos. Mas bugat sa Efesos pero Mm. love your gisulti dito nga love your wife as Jesus loves the church. Ganun. So sa ato pa, ang mga bana must act the same as Jesus Christ acted to love the church. Amen. Kung yun sa ni Kristo paghigugma ang kalibutan, ang mga bana, ang iglesia, ang mga bana ingon ana pod ang ilang paghigugma sa ilang asawa. Mm. Then, ang mga asawa, submit yourselves to your husband as the church submits to Jesus Christ. Yes. So sa ato pa, ingon ani Brother Juman, na ako'y nakitaan nga picture din hikaron nga ang relationship sa bana ug asawa gihulagway para masabtan nato ug unsa ang dapat nga relationship tali sa iglesia ug kang Kristo. Mm. Aron masabtan nato ang atong relationship kang Jesus Christ, mga kaigsunan, bilang kita part of the church. Para masabtan nato ang atong relationship kang Jesus Christ, sama sa relasyon sa banag asawa. Kung pananglitan, adi ako nasabtan, makita nato mga kaigsunan. Please correct me if I'm wrong. Nga kung ang bana tikasan siyang asawa, tikasan po siya kang Kristo. Nood. Oh, Nood. kaya nga naman, ang iyang pattern sa iyang bearing as a husband must be the same or must be as to pattern also the bearing of Jesus Christ ug giun sa pagmahal ni Kristo ang iglesia. Mm. Kung sa ato pa, mualign sa kan Jesus Christ. Kung tikasan siya kang siyang asawa, di-disalign na siya kan Jesus Christ. Tunod. So siya mismo ning hawa na siya sa sovereignty o sa sovereign ni Jesus Christ, ning hawa na siya sa linyada ni Kristo. So nahimo na siyang tikasan por kang Kristo. Mm. The same with the wife. Kay submit yourselves to your husband as the church to Christ. Yes. So sa to pa ang pattern pod sa usa ka asawa nga maging submissive siya siyang bana sama sa usa ka iglesia nga maging submissive pod ngadto kang Kristo. Amen. So vice versa na mga higalag kaigsunan. Yes. Kung ikaw pod asawa tikasan ka sa imong bana, tikasan po ka kang Kristo. Mm. Kaya nga naman, mao man naghihimo nga pattern. And I would like to tell you, mao ni hinungdan nga suko si Satanas sa panagtiayon. Kaya kung ang panagtiayon dili lawgaw ni Satanas, the more ma-appreciate nato ang relationship sa iglesia o kang Kristo. Tinuod mo tudlo Oh. dito paingon kang Jesus Mao na Christ. iyang lawgawon ang panagtiayon kay para malawgaw pod ang atong pananaw sa relationship sa iglesia o kang Kristo. Amen. So, what we need to do now, sumala sa tuang leksyon nga gitunan, we need to keep strong our relationship with our spouse. That somehow we can also say that we need to strengthen our relationship with the church and to Jesus Christ. Amen. Husbands should love their wives. Sa Colossians mga igsoon, gisugdan mo gana pastor, love them with the same love that Christ loved us. Sumala sa pagigugman siya sa Christ sa matag usa kanato. Another thing here mga igsoon na pahinumdom may tungod sa mga husbands. They are responsible for their own well-being. So meaning mga kaigsunan, kung tinuod doon na kay gugma sa imong asawa, apil na ang pagkamaayo sa imong lawas, ang katibuk-an nga moralidad sa usa ka bana, bisan pa ang iyang health, pastor, ma-consider gihapon sa pagpadayag nimo sa love nimo sa imong wife. So meaning, sa panahon nga ginaguba nimo imong lawas sa mga bisyo, sa sobra-sobra nga mga paghago na mo hinungdan nga moabot sa punto nga magsakit na ang lawas. Dili nimo ginapakita ang gugma karon nga gusto ipasabot ni San Pablo. Dapat ito sa kabana no nga palahubog. Adventista God pero simbaw sa dili. Palahubog yun siya.
Ayan tao asawag mga anak magtanaw siya mag-inom kay di man siya mag-inom ang daghang tao, Brother Jomar. Mm. Sa ilo ran balay mag-inom. Sulod na sa balay. Oo, magpalit siya tanduay o sa pag-inom niya. Way makapugong niya. Ako siya gitaagbayan o siya tabagan. Ko brother, malipay ka mag-inom sa pastor. Pasagdi ko pastor kay wala jud ko lang kalipay ka na yung inom. Mhm. Ko brother ka nang kasabot ka magkasakit ka na siya. Oo, kasabot ko. Yang ba yang asawa teacher, yang mga anak professional. Kung yung mga anak kasabot po nga magkasakit ka. Yes. Hasta yung asawa. Mm. Nga, malipay lang gyapon ka mag-inom. So, oh, pastor, malipay gyud ko. Ko brother, kung nalipay manggaling ka nga nag-inom ka, ang imong pamilya wala malipay. Nagkaguol imong pamilya kay kabalo silang asa ka padulong. Mm. So, kamong mga bana or asawa bago ninyo dagmalan, mag-abusive mo sa inyong panglawas. Hunahunaan ninyo ang inyong spouse, inyong mga anak, wala malipay sa inyong gibuhat. Yes. Kaya the way of expressing your love, one ways of expressing your love towards your spouse or to your family is to take good care of your health. Amen. Amen. Ang pingi imuhang panglawas. Yes. Napay ikaduha nga punto. Bisan tuon wala ma-mention dere pero tuod anang one in Christ. Mm. Bisan sa paninapi, dapat ang banag asawa buo, intact inyong paninapi. Yes. Sa atong modernong panahon karon, sa akong pagkapastor, daghang kong napanid-an nga mga magtiayon, nga kanya-kanya sila og paninapi, Brother Jomar. Lain ang banal, ang asawa niya, magsabot na siyang imuhang bugas, imuhang sudan, ako kurinti, tubig, eskwela sa mga bata. So nagsabot na sila. Murag kana nga magtiayon, murag sila magtiayon nga friends with benefits. Di ba? Ano gamitan? O mura na lang sila friends with benefits. Kaya nga naman, wala man sila magkahiusa bisan silang paninapi, no? Anyway, that's a very long story sa paninapi. You have to make it one bisan sa paninapi ninyo. Then magsabot na lang mo dayon o kung saan ninyo paggasto ang inyong paninapi. Mm. Okay? Now, anyway, that's not our point. Pero there must be unity or oneness in marriage para ma-emphasize po ang oneness with the church and Christ and oneness of Jesus Christ and the Father. Yes. Kaya yun ba yun si Kristo nga amahan? Usaha sila na ingon nga kita usa. Yes, tinod. Di ba? Tinod. Oh yeah. And do not be harsh. Do not embitter them, and do not behave harshly or violently. Do not be tyrannical sa matag usa ka sa sulod sa inyong panimalay, mga kaigsunan. So, kini tanan mga igsuon magatudlo, dili lamang ni nagpasabot nga physically nga buhaton mo nga mo kang harsh sa ila, violent and force. No, even through your actions nga makahatag discouragement and disappointment sa sulod sa inyong panimalay, nagasakit ka sa sulod sa ilang mga kasing-kasing. Both spouses should work as a team. Kinahanglan magbuhat sila as a team. Dapat and consult with each other and make decisions anonymously, with the husband being the ideal leader of the family. It should always seek the well-being of the others. Naipanguta na, kinsa may dapat magunit sa kwarta. Muna sa Philippines. Sa Philippines, sige na, parenting at treasurer ang asawa, breadwinner ang laki, pero ambot, consider pa ba naroon? Ako tubag na, Brother Jomar. Depende kisay kamaong mugunit o kwarta. Kana. Yun ako'y gunit kay asawa ko. So, Wala wala ka na. kabalo mugunit, ikaw gigunit. Ah. Ang akong tubag na, depende o kinsay kamaong mugunit o kwarta. Kinsay kabalo maghimog budget, maghimog budget proposal, magbahin-bahin sa kwarta para dili magutuban ang pamilya. Okay? So, kinsay leader sa family? Bana asawa. Pinder pa sila doon. Depende kinsay ka mo lead out of family. Pero dapat lalaki yun unta, Brother Jomar. Mabitaw na, yeah. among mga lalaki, mga ulitaw, master the leadership. O active ka sa iglesia, it is your opportunity. Yung ba young people na lalaki, that is your great opportunity to master on leadership. Kamu pong mga babae, be also a good leader. Para sa good leadership sa family, magka-unite mo doon, magka-tandem mo, magka-partner mo as a team, then you will be happy. Amen. Kabalo ka ang best or happiness in marriage kung ang banag asawa magkasinabot. Dili maglumba o patas-anay sa kaugalingon. Yes. Sa kang Sister Ellen White din yung mga igsoon, The Christian Home, paragraph 107 and 114, 107 and 114, nagingon din let
each give love rather than exact it, or cultivate that which is noblest in yourselves, and be quick to recognize the good qualities in each other. So meaning, tagan silang chance, pero kung makita nimo kung asa ang maayo, mo'y atong buhaton. The consciousness of being appreciated is a wonderful stimulus and satisfaction. Sympathy and respect encourage the striving after excellence, and love itself increases as it stimulates to nobler aims. Mga kaigsuonan, pahinumduman diri mga igsoon, ang respeto kinahanglan mo labaw. Nga maoy dili lamang ang tan-awon kung siya lang ang pinaka-bright, siya lang ang pinaka-maayo sa sulod sa inyong panimalay. Kung dili, kinahanglan maglabaw gyud ng respeto. The wife is to respect her husband, and her husband is to love and cherish his wife. And as their marriage vow unites them as one, so their beliefs in Christ should make them one in Him, referring to Jesus Christ. What can be more pleasing to God and than to see those who enter into their marriage relationship seek together to learn of Jesus and to become more and more imbued with His Spirit. Mapuno sa Kristo ang sulod sa panimalay and also sa marriage. So, atong masabtan mga kaigsuonan nga ang marriage empty. Walay sulod. It has no happiness. It has no respect. It has no love. It has no unity unless you put in those to it. Kung imong butangan og kalipay, then your marriage is happy. Kung butangan nimo og respeto, your marriage is full of respect. Kung butangan ninyo gugma, your marriage is about full of love. Pero kung jealousy, disrespect, hatred, that is the picture of your marriage. When nagiingon nga happiness in marriage, the happiness of husband and wife does not come by perchance, but by the way how both strive together to make it a happy Amen. marriage. Amen. Mga kaigsuonan, din ito sa relationship between father and son or the parents and children, mga kaigsuon, nga makita na to kasagaran sa mga memory verse sa mga bata nga Ephesians 6:1, mga kaigsuonan. Maopod ang gihisgutan may tungod sa Colossians 3 verse 20, nga nag-ingon si San Pablo, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Pare-pareho gyud kay sila mga kaigsoon. Mo ni ginakuan sa mga bata karon. Bisan pag makiglali sila sa ilang parents karon, pastor, na sila kanang una-una na nakatungod nila na pwede na ko ni buhaton basta dili lang ko nimo atag discouragement. Buhaton ako ni tan bisan pag bad against sa principle sa Ginoo. Tungod kay nagigalaban sa ila karon lagi ilalabanan ang ilang growth karon unta nga madisiplina sila. Ang punto din na obey your parents in the Lord. Sa to pa, ang role sa mga bata, respect the parents. Yes. Obey, honor. Yes. Kay honor man ang tama, Yes, right? yes. Oh. Honor your parents. Sa mga parents po, do not be abusive. In the Lord man ang gibutan. Amen. Sa to pa, when your parents becomes out from the Lord or out of the Lord or wala na siya sa Ginoo. So doon ay katungod ang mga kabataan nga mo discuss. Now why should ask us to do that? Nasupak man na sa Bible. So pwede na makig-discuss ang mga bata. Sa una mga kaigsunan, bunalan ka. Pag bunal mo, mga tarungan ka, kusog bunal. Sukol ka. Hindi po ka mutingog, kaya gibunalan ka, utong ka lang, iso ka, bunal lang tiwas. Umuhila ka niya, kay sakit na magiging mga magwanta. Di kusog paghilak, adiha mo, sukol yun. Madyo kay kapilian. Bunal tanan. Wala yun. Pero dito na ko nakuha ang punto nga, kana ako mga anak, doon naman ko yung kabuk anak. Ako silang gitrain yun nga. Kung di mo, naamo po may wala mga isa ko, human ako giyaw-yaw sa inyo, mabaga ko ninyo. Ayaw ko ninyo himuang murag-buang nga magyaw-yaw, gadwa ko'y badunggan ninyo, mabaga ko ninyo. Pero, the Bible says,
with respect, Yeah. with honor. Yes. Kamo pong mga parents, mga saba mo sa inyong mga anak, maimplementar mo og discipline sa inyong mga anak in the Lord. In the Lord. Yeah. Ayaw mo gawas gikan sa Ginoo. Kaya mo gawas mo gikan sa Ginoo, mali na kasi imong pagka-parent. Mm. Ikaw po mga anak, pwede kang makig-discuss sa imong ginikanan, pero honor. Mm. Pasidunggi sila. Na, di ka pwede buang kinahana ka panggo, di ka pwede Mm. minana. Ang imong ginabahalag sakit kay lagi buhat sa imo kay di magid perfect ang mga ginikanan. You have to explain your side. Bahalag magtulo imong luhag explain, basta kay explain your side with respect, with honor. Balik ta sa banag asawa Brother Jomar, ingon anak dapat gihapon. Puriyo na sila. Kamong mga asawa nga naminaw, ang gipaabot sa mga bana gikan sa inyo ha, respect and honor. Mm. Bahalag yaw-yawan na ninyo yung bana, pero with respect and honor. And sa kana na pamaagi pa sir ang mga bata nagatanaw sa Nagatanaw sa inyo. Sundugon na po Ang problema man lang gud sa mga kababayan karon, mga saba sila sa ilahang bana nga murag anak kamagwangan Mm. o ka murag driver. May pan driver kay padangga pa. Char. Yato. Oo. Oh, in the same way, ang mga bana bahalag kasab-an nimo imong asawa, ang mga bana kasab-an imong asawa with love. Mm. Tinon. So the same sa mga parents, bahalag masuko ka sa imong anak with love. Ayaw bunali ang imong anak na nasuko ka. Tinon. Pwede man mamunar sa anak, Brother Jomar. Pero ayaw gyud sa suko kay kasi imong anak kay nagpabadlong. Ayaw sa bunali luhod sa kwarto ampo Ginoo kuha ako kalagot Ginoo sa anak lagot Ginoo sanan. Kuha ako kalagot. Pag mahupay na ka, ato rin mo nagdaan mo bunal. Makabunal baka di no. Makabunal gyapon. Makabunal. Makabunal gyapon kay sabot man nga bunalan og makasayo. Mo. O munal gyapon pero with love na nga bunal. Mm. Dili na makamatay, Brother Jomar, Mm. no? Yes. Kaya palangga naman ni imong anak, pero naglagot ka, please, ayaw bunali imong anak na naglagot ka. Kaya kung imong bunalan imong anak nga galagot ka, patay imong anak. Mm. Patay imong anak. Mm. Delikado. Responsibilities of sons and daughters. Ato isutan kadali mga kaigsuonan may tungod sa mga responsibilidad sa usa ka o sa mga kabataan. Sa Colossians 3:20 niyon din children's obedience is not optional. Dili siya optional mga kaigsuonan nga naman. Connected din na obedience mga kaigsuonan nga gikan pa balik dito sa fifth commandments nga giingon dito nga honor thy father and thy mother kay para mo taas ang imong kinabuhi mga kaigsuonan. Dili na siya optional mga kaigsuon. Sa panahon nga mohimo ka ni anak nga butang, ang blessing mga kaigsuonan mo sulod ra po diretso mga kaigsuonan. Furthermore, obedience comes with its own reward. Yeah. Mga anak ha, bantay. Sa ikalima kasugo, honor Thy father. your father and your mother for ye shall have length of life Mm. on earth. Doon na mo'y taas nga kinabuhi sa kalibutan. Kung gusto mo taas yung kinabuhi sa kalibutan, pasidunggi inyong mga ginikanan. Di kay dagko na mo, professional na mo, yung inyong ginikanan, tiguang na. Pag abot siya ba, hi papa, hi da, hi mama, biyaan na, sorry, kwarto na, computer na yun. Ang ginikanan to dito, baga, gatulan na ito, gatungok nito sa gawas. Give them honor. Pasidunggi sila kanunay. Batag karon unya pasidunggi ang mga ginikanan. Kamong mga anak nga di bitaw ganahan sa inyong ginikanan, sultihay ko ninyo. Kung di na mo ganahan, ay akong pangayoon ninyong parents, ako'y, kailan na ako'y papa, ako'y mama, ako'y atiman na ninyong ginikanan. So, namin mga anak bang bagot, sa muka ng papa, sa muka ng mama. Kabalo mo, ang papag mama doon na kabuok. Mm. Yan na po mo kabuok. Masakit mo, kana ng duha may nasigig pangitag kwarta para patambalan mo. Ipa-eskwela mo mga anak. Pero, sa dihan ka ng duha na kabuok ang nasakit, niya napulo mo kabuok, maglalis o kinsa mo gasto. Ikaw na tanan. Ikaw na unsan man yung tao ni, nagot ay amahan niya, nabiyuda mo ito na papa. Adventista ni nga pamilya, Mm. nakunganlan. Ay ilang papa, namatay na lang. Kabalo ko sinamatayan. Kaya maglalis ng mga anak, ikaw na po din na, ako lang permi. Diyan na po nas papa sa balay ninyo. Ang ilang papa, ilay hatod. Way tulog ilang amahan kay gabi, hindi ako gipasapasa. Na-stress. Namatay lang amahan, Mm. pastilan.
Eh di oy bago na rin tumilaging buwan diri na dito na po na sa inyo. Mas perting paita gyud, no? Mhm. So, you have to respect, honor your parents. Kamo po magilikanan, ayaw ninyong i-provoke. Yes. 21, verse 21, Colossians chapter Mhm. 3, verse 21. Do not provoke, ayaw pong pasuka. Kaya inyong pasukon, sa bala pa sa 18 sa Mateo, ang inyong liog, bato-batuan, ibutang to Mhm. ilawos tungas dagat. You will not. So, ang balaod sa Ginoo, fair, no? Yes, yes. Very Wala. fair. Ang balaod sa Ginoo. So, mga parents, na bitong nga, Proverbs 22 verse 6. No, educate them in the ways of God. Train up the child, The way in the way they should go. and the way they should go, for when they get old, they shall never depart from it. Mm. Basta lagi. Ingon dayon tong amahan. Ambot, pastor! Kana kung anak, gitrain ko yun na, military ko sa una. Ano sa World War II, military ko, gipa-push up na ko na, paluhod ko nag-asin. Palukdo na ko mga bukat yung bato, kahit military ko training. Paman bagigon ang Bible military training, pataka karaman. Siya ako pa lang pastor, kay bugoy lagi kayang anak. Musukol niya, magkisinong bagay sa iya. Siya na, pastor, grabe. Aron ka mutog, ako ginang gitrain ng bata na ako na ko nang gibitay, gisunod sa ako gibitay, ipasuhan. Grabe, Eh, grabe. paano yun mabutan ko, pastor, hindi man na mo, brother. Sa naao, naa sa Proverbs 22 verse 6, train up the child. So, training on yun. Training yun. Ako agi, training ko sa sundalo ko, grabe. Sakit ka kung training na yan, pero nabutan ko. Mm. Dili man na military training. Ang Hebrew word sa train up the child in the way he should go, chanak. Chanak meaning to say, or kanak ang pag-pronounce, no? Dili chanak, may beres Tagalog ang chanak. Kanak, C-H-A-N-A-K. Kanak. Ang book kasabot sa kanak, discipleship. Oh, Do it first. Tinood. Ang English equivalent word yun sa kanak, do it first. Initiate it. Mm. So sa to pa, ikaw ang mag-una. Ayaw puspusi imong anak. Ikay mag-una. Sa kung usay gusto, imong anak di ka gusto ka mamalikas. So ayaw pa pamalikas. Nabi tayo bata sa lako nga lang asang eskwelahan, mangihi sa dormitory dito sa second floor dito kay two story man Mhm. ang Dormitory. dormitory. Dito sa bintana mangihi. Di dasakpan man nga siya di ay ipatawag. Doon nga naman ta mangihi magkadiha sa bintana. Sa mali din na ma'am. Sa mali na may CR. Si Papa lagi. Nagtanaw dito siya. So, kanak meaning to say, train up the child. Kanak meaning to say, you have to do it first. Yes. You must be the model. Sa inyong mga anak, inyong kasaban, inyong bunalan, di kaliwat. Alam sa silingan. Liwat na nimo. Kanang imong anak. Saya labi. Yeah. So, you have to do it first. Manay mo to sabot sa train up the child. Yeah. You have to demonstrate Mm. what must be the right thing for the children to do. Relationship between parents and children, naging pa din in morning or in evening, family worship is important. Kasi mga kaisan, nalimtan na to ninyo mga pamaagi Yeah, for, sa Deuteronomy. yes, for our children to learn about God and make decisions for eternal life. And let's not forget that our example is the greatest educator of our children. Buntag gabi. Napagyo din sa 6 to 7. Mhm. Ang inyong isulti ang tanan ninyo about God. Oo, tinod. So, kamo bitaw naminaw karon no. Kamo mga parents naminaw karon. Kana bitong mga kadaugan, kita mga parents sa kami kitag mga kadaugan sa mga pagsulay. Mm. Ato mapamatur yun ang Ginoo nag-uban kanato. Ato nang istorya sa itong mga bata. Mm. Man naman ako sila ba dito man magkipsag. Hala no, sila si Mamags papasa na yun ani man to. So mao po din akong buhaton karon so ma-instill na silang mind o giunsa ninyo pag-struggle, giunsa ninyo pag-fight ang battle nga nakadaog mo pinagi sa pagtuo. Yes. So, ang inyo pong mga anak, magdako po sila nga, doon na po sila paglaom, nga mudaog sila kung magkig-away sila batok sa mga pagsulay. Amen. May namdaman ako, Pastor, ang atong milabay ng mga leksyon may tungod sa kinabuhi na itong mga Israelites. Nga sa panahon nga gitudloan sila ni Moses ang kinahanglan mosulti mo sa inyong mga kabataan kung unsa ang kaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Yes. Oo. Nga ilang Labi na madayon yun ka na bitong, ay, tulungan na ito mga anak, kadi malate sa simbahan. Oh, mabito na ka na bitong madalagag ulit tao nga malate og simbahan karon. Mm.
Hindi kami nyo na, labaw na ng maliit. Ala. Lagi. Maliit, Pero, magaling, guys, wala sila'y bata. Unsa na lang ano? Unsa na lang ka, kung ano yung mga masuso Ate nga, Mon, Ate ana Manon. mo, samot nagkalit, o sa di na manimba ba? Mm. So, mana nga kamo mga dalaga o litaw na minaw diha karon. Makita mo mga banahon asawan kanang sayo permi simbahan. Mm. Istrikta kayo nga di gyud magpalit sa simbahan. Kay karon pa lang dan late na, Miyerkules, Biyernes dili mo tambong, pagka Sabado half day, pagkahapon din ang balik. Ini kami ni uliyo di na gyud na makita ang simbahan. Sultihan ta mo, prangkahan ta mo. Pero kung karon pa lang dan active sila sa simbahan, believe me, kanang iya ka-active, iya po nang ipasa nga to siyang mga anak. Mm. So, let the children follow Yes. sa kanang dili magpalit sa iglesia. Na-cancel ni Ellen White din sa Christian Homepage 193. Sumala pa niya din eh. Parents, let your children see that you love them, and will do all in your power to make them happy. Tanan mo nga kusog nga mga parents nga mapakita ninyo nga mahimong malipayon yung mga kabataan. If you do so, your necessary restrictions will have far greater weight in their young minds. Mahinumduman na mga kaigsunan. Rule your children with tenderness and compassion, remembering that their angels do always behold the face of that my Father which is in heaven. If you desire the angels to do for your children the work given them of God, cooperate with them by doing your part. Doon ay problem gihatag diri Brother Jomar. Mm-hmm. What if kung ang papa wala makahatag o good exemplary life ngadto sa mga kabataan? Unsay Unsa may buhaton? mabasol, maingon na bata nung mabasol ba ko nimo na wala man na Oo. sa akong kinabuhi. O si papa man. Mm. Kani ba taong ang role sa asawa is to complete. Mm. Ang role sa bana is to complete. Kung unsay kulang sa isa, the other party or the partner will complete. Mm. So, pagita po mo babae nga bright. Ay, kanang bright nga resilient, Brother Jomar. Mm. Daghan ako kategory gihatag diri ha. Mm. Kanang babae nga bisag problema pa mo smile at the storm. Mm. Di kay babae nga opay magunag sapot bisag way hinungdan. Yang pasangil kay gidugo. Mm. So, bisag pag gidugo og sa wala, basta panahon ting sapot, kabalog yun maging resilient. Kay kung panalitan ang bana, ang papa, wala kay mo siyang dakong role sa pag-discipline sa mga kabataan. The mother will take over. Mm. You know. Should take over para ang mga kabataan dili mawala. Okay? You know what mga igsoon, ang ato ang pagtuon, hapit na gyud mahuman ang ato ang pagtuon sa tibok quarter. May nagapahinumdum ka na to sa panahon nga magapuyo kita kauban di ni Jesus Christ. Ato apol karon nga pagtuon dinhi na pud mag-focus mitungod sa atong pagpuyo pag kinabuhi. Kauban ni ining atong mga kauban sa panimalay sa komunidad ug sa sulod. Wala gyud nakahilimot si San Pablo sa pagpahinumdum sa matag o sa labi na gyud sa sulod sa komunidad mahitungod sa mga agalon ug sa iyang mga ulipon. Dili ta karon mga kaigsunan sa Colossians 3:22. Slaves, sumala pa din ni San Pablo, slaves, obey your earthly masters in everything, meaning kaning mga amo, and do it not only when their eye is on you and to curry or their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Magmatinud-anon sa atubangan diha bisan pa dili sa atubangan sa imong amo kay ang imong master mga kaigsonan, not only your earthly master kundi apil ang imong amahan nga nasa langit na nagtan-aw kanimo sa imong pagkamatinud-anon. So everything nga imong pagabuhaton mga igsoon diha sa imong isig ka tawo, mao pud ang imong ginabuhat sa Ginoo. Kaning issue sa slaves ba? Mm. Kasagaran naging slaves mga non-Hebrew people. Kaya sila slave man sila sa una. Ya karon gina-slaves po nila ang katong mga non-Israelites. Pero, tungod kay dati silang slaves, mura silang manimalos po, Brother Jomar, naapoy kapwa Hebrew, yun na po himong slaves. So, dapat ilang makita no ilang kinabuhi sa una. Ay ano nahitabo ba ka ng pobre ka sa una, nagpait ka sa una. Gusto po ka nga ang following generation magpait po.
Ma, palitin kong sapatos. Sa una gatiniil ra gani mi. O inana ba? Kadi sa una slaves man for me. Mm. So, na wala mawala sa ilaha ang paghimo og slaves sa ilang kapwa Hebrew. Mm. Karon kay doon na may balaod sa panahon nila kaniadto nga gipalit man gud na, gibayaran man gud na. So, unsaon na lang. So, naghimo na lang sila balaod, Brother Chumar, sa 5:12 sa Deuteronomy nga ang katong slave kay siyempre slave pinalit, pinairan. Yes. Kung makaserve siya og 6 years, pagka 7th year buhian siya. Mo Tagaan siya freedom. ceremony kanina. Tagaan siya freedom. Mm. O kanang 7 years freedom niya, after 6 years freedom, nga di na siya maging slaves. So sa ato pa, it is your responsibility bilang amo nga mo educate niya on how to live a free man. A life of a free man. Mm. Ikaw ang mag-educate niya. So, dili kay katong slaves nga nagtawag siya nga slaves, siyempre wala siya kabalo sa rule. Wag siya kabalo sa rule. So, ikaw na po mag-educate niya how to live a life or to become a free man. Okay. Inani na hitabo. Sa atong life karon, sa atong practical application karon. Natay mga trabahante, Brother Chumar, nga tudluanan pa kaayo. Tudluanan pa kaayo. Unya, di natutuluan atong kasabad, something like. So, kita pong mga amo, amo ha. Kamong mga amo nga naminaw diha, mga agalon, kinahanglan, doon na po may responsibility nga mo educate sa inyong mga slaves, sa inyong mga trabahante. Ayaw itugot nga pabilin silang ingon ana. Ang uban man kong mga agalon, Brother Chumar, dili nila tudluan ang ilahang mga sakop kaya makamao na, biyaan sila mag-independente. Ako malipay ko kung doon ako'y trabahante nga, muhawa sa kuha kay gusto rin sa mag-independente, malipay ko mga kaigsunan. Kaya nga naman, buti pasabot nga, dili sa tanang panahon, naghangad siya kanako. Naghangad siya sa iyang panginabuhi sa ako. Kung mag-independente siya panginabuhi, well, congratulations. I will help him. O kung siya akong matabang kaniya. Nabag ito yung nasan ko sa kalugar sa una sa Davao Oriental. Nga laniyag ka ng bugo ka. Ano ba? Ayang trabahante, bugo ka. Nga na pa niya dilimao. Ako siya gikoy ko, Brad. Ayaw nga libugo imuhang sakop. Siya, bugo, mangyat. E kung na, makarealize yan siya nga bugo siya, maningkamot, nagtuon, biyaan ka ba? Mapasalamat ka nga bugo na, kay hindi pa na bugo din ang trabaho sa imo ba? Maldito ni mo, kay isog mo sinultihan. May gani, kay bugo na, pasalamat ka, ino ni mo nga, salamat ha, nga bugo ka. Pero mga so that is not our purpose. Ang ato yun, tuluan na to itong mga sakop, dili kay anak lang, apil lang itong mga ulipon, itong mga trabahante, nga maging maalamon. Para makabarog po sila silang sarili. Muna application sa 6 years, pagka 7th year buhian. Ikaduha. Sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, kay memorya man kanina, remember the Sabbath day, to keep it holy, 60 shalt thou labor, do thy work. And on the 7th day shalt thou keep it holy, for that is the day of the Lord thy God. In it shalt thou keep it holy. Ikaw, imong asawa, imong anak lalaki, imong anak babay, apil ang imong sulugoon, dili nimo patrabaon. Sa to pa sa tibuok semana, Brother Chumar, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sulod sa unom kaadlaw, ikaw ang amo, siya ang ulipon. Ikaw amo, siya trabahante. Ikaw manager, siya worker. Pero in town, pagkasabado, equal mong duha. Wali. Di ba kaklaro niya sa Tinod, Exodus tinod. Kapitulo 20? Every week, sa ikapito kaadlaw, walay amo, walay ulipon ninyong duha. Upahuway kasi imong pagkaamo, kasabado na gud. Di ba ang ang pagkaamo, ang pagka-employer is pertaining to employment. Yan, Sabado, mag-employer din kag gihapon, Tinod. Sabado man. Tinod. Oh. Ikaw por nga empleyado sa ubang mga adlaw, unong kaadlaw empleyado ka, pagka Sabado, dili na po ka empleyado. Oy, so kamong duha, equal mong duha. Brother, sister. Ayun ito. Agalon bantay ka lang ugma. No? Karon imo kong agbayag-bayan na, amigo, bantay ka ugma. So, salain na po ng angle sa life.
So mga kaigsunan, every week there is a rest Amen. sa pagkaulipon. Amen. There is a rest sa pagkaagalon. Sa worker employer relationship. Mm. Pero sa final end, sa unong katuig, matapos ang pagkaulipon sa maong sulugoon. Mm. Nagaan siya freedom pagka 70 years. Yeah. And sumala pa din ni San Pablo mga igsoon, all of us, or sumala sa to lesson, all of us, bosses or subordinates, are servants or slaves of Christ. And since we serve Him, mga kaigsuonan, ang kinabuhi ang mga igsoon, dili lang din ni mahitungod lang ni, or dili lang ni kini nga pagtuon, dili lang ni nag-focus niya tong master and servants, kundi magtudlo gyud sa matag usa kanato nga mahimong usa-usab ka servant diha kang Jesus Christ. Sumala pa din kang Ellen White, The Acts of Apostles, page 460. It was not the apostles' work to overturn arbitrarily or suddenly the established order of the society. To attempt this would be to prevent the success of the gospel, but he taught principles which struck at the very foundation of slavery and which, if carried into effect, and would surely undermine the whole system. Christianity makes a strong bond of union between master and slave, king and subject, the gospel minister and the degraded sinner who has found in Christ cleansing from sin. They have been washed in the same blood, weakened with the same spirit, and they are made one in Christ Jesus. Mga igsoon, ato masabda na nga sa atubangan ni Jesus Christ, mga kaigsunan, diha sa Christianity, mga igsoon, nahimong usa ang bisan pag master or servant, mga igsoon, diha sa atubangan sa Ginoo. That's why walay makahimo sa pagpataas sa iyong kagalingon kundili mahitungod lamang sa pagpaubos sa matag usa diha sa atubangan ni Jesus Christ. Doon ay nahitabo nga ulipon nga ning layas. Si Onesimus. Ano si Mos? Unya, i-reconcile siya ni San Pablo nga to siyang agalon. Oo. Amot siya nga siyang agalon. So, i-reconcile silang duha. Pagka-reconcile nilang duha, nag-advise si San Pablo nga ayaw na siya isipang ulipon. Brother na mong duha. So, buti pasabot ni San Pablo, mga kaigsunan. Kaya ito, mahumanta ko istorya kaganina. Buti pasabot sa ato ang worker and employer and employer relationship. Bisan pag ikaw ang agalon, siya ang ulipon, dili walaod ang brother and sister relationship. Amen. Nagpadayon gyud na, mga kaigsunan. Kabalo ka. Ang pagkaulipon gipakasama sa usa ka tawo nga wala siya freedom. Human siya na kagawas iyang pagkamakasasala, sama sa makasasalang tao, walay freedom. Pinaagi kang Kristo nakabaton siya freedom. So, nawala iyang pagkaulipon sa pagkamakasasala, pero nagpabilin siyang ulipon diha kang Kristo. Yes. Kuha ninyong point? Amen. So sa ato padunan ay master and servant relationship between Christ and us. Pero sanglit kita, mga kaigsuon, di man ta kasabot og unsaon pag-act ang real servant. Ang master maoy nitudlo nato og unsaon pag-live ang life sa usa ka real servant. Because Jesus Christ is that good example on how to become a servant. Yes. Gani, nag-ingon si Kristo, kinsay pinakalabaw ninyo, siya ang pinakamahimong ulipon. So kamu pong mga agalon, para makabalo ang inyong mga ulipon, unsaon pag-follow sa inyong instruction, unsaon pagkinabuhi bilang ulipon, kamong mga agalon nga naminaw karon, magkinabuhi mo nga usa ka tinud-anay ulipon para mapakita ninyo sa inyong mga ulipon o unsaon nila pag-live ang life as an ulipon, on how to respect the instructions, Amen. how to follow instructions. Amen. So dinhi mga pinangga kong kaigsunan, si Kristo mismo nang hugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan. Kaya iyang gidemonstrate og unsa ang kinabuhi sa tinud-anay nga ulipon. Ang problema,
Sa atong panahon karon, ang agalon-agalon ra gyud siya. Malimot na siya nga unsaon niya pag-play ang role sa pagtudlo sa mga ulipon aron mahimong angayang ulipon. The same with parents. Ang parents mo kamong mga anak sabta ko ninyo. Kung saan pagsabot sa mga anak kawa sila naging papa sukad. Wala. Tinuod. Di ba? Tinuod. Ikaw ang pinakaunang makasabot sa kahimtang sa imong anak kay naging bata ka dati. Oh. Kanang mga bata sa pagsabot mo sa mahimong papa. So, ikaw ang mo demonstrate sa ilaha how to follow because leadership is the one who leads. Ganon. Di ba? Tinuod. A leader is the one who leads. Tinuod. Mga igsoon, hulot-hulot yun itanan na to ang isgutan karon mga igsoon. Walay mabakante na ining aspeto sa kinabuhi mga kaigsonan. Relationship in the church or relationships in the church. Kung atong makita ang kinabuhi ni San Pablo mga igsoon, kung mahunaw na ta nga siya usa sa mga great leaders sa iglesia kaniadto, sa congregation kaniadto, sa mga believers kaniadto. But sa atong leksyon mga igsoon, aduna siya mga paghangyo sa Colossians 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Nga mahimo mong magpasalamat, maginampuon, magpasalamaton, magtan-aw kanunay sa matag usa sa kinabuhi, sa uban usab magatan-aw sa ilahang mga kinabuhi nga magahimo sa pagpadayon mga mahimong madasigon diya sa atubangan sa Ginoo. Gani ko atong tan-awon mga igsoon atong leksyon na nga sa Colossians 4:3 and 4 and Ephesians 6 and 6:9 sa pagmensahe ni San Pablo mga kaigsunan sa pagpadala sa mga letters ngadto sa lahi nga mga churches. It doesn't matter if the preacher wala gyud siya nagatan-aw mga kaigsunan kung kinsa kanto mga tawo nga iyang hangyoon nga moampo usab kaniya. Siya mga kaigsunan nagahimo sa pag-ampo ngadto sa mga katawhan. But also siya nagapangayo og mga prayers. That's why dili day may tabo mga kaigsunan nga kahimo to sa pag-ampo sa tong kagalingon ug dili na to iampo ang kaubanan nato sulod sa iglesia. Di na to makita ang ilang mga panginahanglan usab in spiritual mga igsoon. And no one is sufficient for this work. Paul himself not only prayed but also asked the brothers to pray for him so that his words would be the right ones. Pinaagi ni ining prayer, Pastor. Dili gid ka makahimo sa pag-prayer ban baya sa sulod sa inyong circle, sa sulod sa simbahan kung naa kay mga kasako sa imong kaubanan. Dili ka makahimo sa pag-pray nga tinud-anay in spirit and truth mga igsoon kung naagyapon ang mga kaligot-got sa atong mga kaubanan sulod sa simbahan. That's why pinaagi sa usa sa mga prayers. Mahimo ta magbinantayon mga igsoon sa spiritual na to nga bahin nga matinud-anon kita sa atong pagpangalagad pinaagi sa pagpakita sa atong pagkamaluluyon sa kaubanan nato sulod sa Iyo iglesia. si San Pablo, iampo po ko ninyo. Para ako sinultihan, mamaayo po. Oo. So sa ato pa, kung di kita ka-control sa itong kaugalingon, iampo na to. Manghangyo ta sa mga kaigsunan, magpaampo ta. Diba? Oo. Oh. Now, in other words, Paul was praying for a right word to speak. Amen. Oh, nag-ampo siya nga mamaayo ang iyahang sinultihan. Yes. Tungod kay didto na nimo abot mga kaigsunan nga gikinahanglan aduna kitay mga approach or adunay mahitabo nga kini bitaw ang pagkasuod sa mga kaubanan na or sa mga silingan nato nga dili sama nato og pagtuo mga igsoon. Kay ang ato ang memory text nagtudlo dito nga kinahanglan sa tanan nato nga mga pagsulti, meaning sa tanan nato nga paggawi kinahanglan mapuno sa grasya ug diha sa sa to matimplahan diha sa atin Pagkasin. nga mahimong nindot sa pandungog sa katawan sa palibot. Ang atong mga kinabuhi mahimong nindot nga mensahe ngadto sa mga katawhan nga nakapalibot kana. Ako'y na-remember sa una ba? Patanon pa ko sa una. Nasaan ko designated is Panabo area, Panabo, Carmen, Santo Tomas, Santo Tomas, Raingot. Apil pa dito sa iba sa area. apil pa dito sa Pakibato. Okay. Nagtula mi dapit diri sa may Kasilak. Ang ato panahon na lema nako sila si brother kalimot mo ko sa mga pangalan eh. Dala ko mention ng pangalan. So na mga lima nga mga magulang pa sa kuha nga nagtula mi sa Kasilak.
ako wala ko kay baluga kanang pulong sudan ba? Sudan. Yung sa pastor wala na gud sudan pastor ba simana na. Kumawa ba? Wa may sudan diri? Wala. O sige, dalan ta mong sudan. Diyan ako sa puso, saging, munggos, batong, kalabasa, Gulay tanan. o gulay tanan kay Oh. vegetarian man ko. Oo. Yung ko brad, dahil panood-an o. Yung man ang pagdawat isa ko imong gibundak. Sa kabalo ka pastor. Duha na mi kasi man na sige kaon na ni ba amo gipangita sudan. Sudan na karne. Sa amo amang god ang sudan gulay. Oo, mo Oo. Sa ilo din ang sudan ay kanang karne, manok, isda. Oo, mo na sudan nila. Sudan ang pangita. Kapoy ba yung tao kayo paningkamo to ay tot malipay sa di siyempre. Kakasa ka og kakapoy ni alsa ko nasuko ko. Makasuko ko grabe. Dili na sudan nga sudan man na. Sa pasok kapoy na mi kaon og gulay. Iko mga tagulay kay mga misyonaryo ta ano ba naso. Alali sila gitabangan ko sa duha ka magtiayon. Di nasuko gyud po ko kay siyempre. Kanang bata-bata pa grabe kayo. Padi kabalo pa mo timpla-timpla. Sa pagkasuko gigakusti ko nilang duha. Pastor, mag-amputa, gagipanggamit ito siya, amputa. Nakalilulilo ko sa matabi ko. Ito, no? Makabantay na. Ito, pastor, so, sige, pastor, wala takabantay, gipanggamit na siya, dapat ito ko sa ito ng gimo. Ako, bitaw, no? Tama pa kasi mga lutek, so mag-amputa, ano rin nila kay. So, mga kigsunan, kada bitaw mga suko, na bitaw maglalista, imbis atong ipatigbabaw ang atong kasuko, mag-akos na lang tamang luhod, na lang mag-ampo na lang tadi kay magpaindigay pagkin sa break. Kaya sige tag-discuss. Damor ta sige panak. Paghimo ka ng mga aro o balls mga makasakit sa mga katao. Ya hato magliso na ta reconcile. Makapaspas po anta tos pagmensahe dili noon kay mag-focus sa siglalis. Mao gyud. So mga kaigsonan. Dinhi sa One day, in fairness ang kato nga mga kwan sila si brother limot po. Natundong. Sorry. we know. Tami. Sabi naman brother Tami. Minaw man ka permi. Si Tommy. Oo. We know. Si brother Pansakala duha sila. Oh, Pansakala. Yeah. We know this because someone told us. Likewise, we must share it with others. And how does Paul say we should relate to outsiders? Kinahanglan makabalot na ninyo mga kinabuhi. Those who do not yet know Jesus. At mga katawan nga wala kaila kung unsa or si kinsa si Jesus Christ. Yes, they know the name Jesus, but the life of Jesus, wala sila makahimo sa pag-discover niya. So, ikaw ang mahimong galamiton sa Ginoo mga igsoon nga makapadayag sa kinabuhi niya, pinaagi usab sa imong lifestyle. With wisdom, we need the wisdom that comes from heaven. And with kind words, our words should always be courteous so that they will listen to us with pleasure. And with words seasoned with salt. Kini nga phrase mga kaigsonan, mahitungod gini, the conversation should be appropriate and adapted to the person's environment around them. Kinahanglan makahimo sila sa pagkasabot mga igsoon, dili lang sinagi sa magsulti kung dili pinagi sa imong actions. Answering each one as appropriate. Kinahanglan mga kaigsuonan sa imong tanang mga pagpanubag tungod kay asa na verse dapat naging sa Pedro man pastor no nga sa season or in not sa season or sa dili kinahanglan makahimo ka sa pagtubag labi na gyud kung kalabutan sa ilang kaluwasan mga igsoon. True, dinhi sa katapusan sa Ellen White in Heavenly Places, June 22. True courtesy blended with truth and justice makes the life not only useful but beautiful and fragrant. Kind words, pleasant looks, and cheerful countenance throw a charm about the Christian that makes his influence almost irresistible. Dili na sila makahimo sa pagpamalibad mga kaigsunan. Tungod sa gugma sa Ginoo nga nakita nila sa imong kinabuhi. In forgetfulness of self, in the light and peace and happiness that He constantly bestowing on others, He finds true joy. Let us be self-forgetful, ever on the watch to cheer others, to lighten their burdens by acts. Makahimo sa pagpagaan sa ilang mga gibit-bit ng mga gulanan mga igsoon of tender kindness and deeds of unselfish love. Kining tanan mga igsoon didto ni makaplagan kang Jesus Christ mga igsoon. Mga pinangga ko mga kaigsonan alang sa iyong kasayuran.
Ang pasabot ni Paul sa finaling nani. Nata sa kalibutan nga guba. Nga ang palibot dautan. Sama sa panahon sa pagan Rome. Nga ang gobyerno kurakot ni atong panahon na, mamamatay tao ilang gobyerno, nagadula o extrajudicial killing ang Roman government during the time. Corruption naa. Ang mga tao po ditong panahon na grabe po sila ka ngilad og mga batasan, pero taliwala nining tanan dunay mga katawhan sa Dios nga diin naga hulagway sa tinuod nga kinaiya ni Kristo. Tungod niini mga kaigsunan, naay mga panahon nga diin mutukar ang mga conflicts, pero gusto ni San Pablo magpabilin ang relasyon. Bahalag magka-inunsahay ang diskusyon sa banag asawa, ang maong kining gitawag og relasyon sa banag asawa nga mao ang gugma dili mawala. Amen. Bahalag ang panimalay magkahiop sanay, doon ay mga butang nga dili magkasinabtanay, pero atong i-maintain ang relasyon. Kaya ang relasyon na diha ang gugma sa panimalay. Sa iglesia, bahalag magkabangi ang mga prinsipyo dili magkapariha, pero ang relasyon atong ipabilin kaigsunan. Amen. Bisan sa panrabaho, bahalag unsay dangatan sa panrabaho, ang relasyong pagkamanagsuon magpabilin. Ngadto sa komunidad mga kaigsunan, ngadto sa iglesia, ang relasyon magpabilin. O ang sikreto niya ng tanan, communication. Tarungon na to itong communication. Nga daw tinimplahan og asin. Doon ay respeto, doon ay gugma. O kanang tanan mahimo na to kana if we are going to pray one to another. Amen. Himuon na to ang pag-ampo sa usag-usa. Mag-inampo ay ta, ako iampo ko ninyo kaigsunan. Si Brother Jomar iampo ninyo. Kamu iampo pod mo namo. Ayaw mo kaulaw mo ingon nga igsuon iampo ko ninyo. Panahon sa itong mga prayer meetings, kinsay bingon na itong prayer leader, kinsay gusto niyo diha magpaampo, ay maningog, mangduko ang tanan. Ambot og ngano mga kaigsunan. Be happy. Be courageous. Be inspired to say, please pray for me. Amen. Iampo ko ninyo. Labi na yun sa akong sinultihan nga makadala o sinultihan nga tinimplahan og asin. Mga kaigsunan, dag-o na to ang tanan pinagi sa pag-ampo. Let's bow our heads for prayer. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin mo kanamo. Salamat sa grasya ug kaloy, salamat sa imong pulong. Salamat sa mga katawhan nga nagapaminaw. Salamat sa mga katawhan nga nagatanaw. Salamat sa tanang katawhan sa Sabbath School class. Sa imong mga katawhan nga nagadumala diini nga departamento ug nagakandak sa lesson study. Niini nga pangapulong na sabwag sa kahanginan ug unsay kulang niini o Dios, ikaw na maantigong mudugan. Kabisan sa kaguliyang sa kalibutan, kamahal sa mga palaliton, kamahal sa mga panginahanglanon. Bisag unsay mga problema, unta ang relasyong panagtiayon magpabilin. Relasyon sa panimalay magpabilin. Relasyon sa iglesia magpabilin. Relasyon sa komunidad magpabilin. Pinaagi sa mga maayong sinultihan, ag kini maong among ginaampo kanunay kada adlaw. Amahan pasayloa kami sa mga panalangini, ang tanang mga supporters, mga sponsors niini nga programa, ang tanang kawani ni istasyon nga nina-play kini nga broadcast, ug ang tanang mga TV crew sa LCM Media, ikaw magapanalangin kanila. Amahan, salamat kay sa pagtubag mo sa mong pagampo, kining tanan na magitugyan kanimo o gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Amen. Maigsoon, daghang salamat sa imong pagpabilin ug daghang salamat sa imong kanunayang pag-support nini atong buhat mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong mga pag-share usab nini atong bulahaton kanunay labi na gid sa atong Facebook nga mga activities. Salamat kayo sa inyong pag-share. Ug kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support nini mga kaigsunan pinagi sa